Miami, it's a group of cost-controlled players, rookie-scale contracts, significant draft capital in that deal. It is going to be a one-to-one deal. Feels as if the redundancy that a lot of people thought existed with Jason Tatum and Jaylen Brown, if Giannis goes to Miami, I see similarities of that redundancy. Isa sa mga pinakamatagal na trade saga sa history ng NBA ay naabot na ang conclusion nito ngayon. 5 years in the making, officially na trade na si Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks. At nakakabaliw isipin kung paano umabot sa ganitong sitwasyon kapag inisip mo kung ilang beses talaga pinatagal ng Milwaukee Bucks ang problema. Kaya ngayon, i-breakdown natin ang bawat part ng trade na ito kasama kung paano tayo umabot dito. To begin with, kung paano muntik nang matrade si Giannis ng ilang beses in the past. Sino ang nanalo sa trade na ito at ano ang ibig sabihin nito para sa future ng bawat team? What's going on everybody? Ibalik ko kayo sa 2020 season. Si Giannis ay ang back-to-back NBA MVP. Siya ang best player sa buong mundo at ang contract niya ang magiging pinakamalaking decision sa basketball. Pwedeng i-offer ng Bucks sa kanya ang 5-year supermax. Pero may isa silang problema. Palagi silang na-eliminate sa playoffs at nagiging restless na si Giannis. Kasi hindi naman kilala ang Milwaukee bilang isang free agent destination. Kaya pinaalam niya sa lahat kung ano ang nasa isip niya. Sa isang Swedish newspaper, tinanong siya kung magsasign ba siya long-term sa Milwaukee Bucks. At ice cold ang sagot niya na nagsasabing, "I do not know what the plan is. It depends on what decisions they make." Isa itong superstar na publicly na sinasabi sa franchise niya na, "Hey, the ball's in your court. Kung mai-impress niyo ako sa roster na bubuin niyo, mag-i-stay ako. Pero kung hindi tayo magko-compete para sa isang championship, aalis ako." Kaya nagpanik ang Bucks sa pinakamagandang paraan. Gumawa sila ng move at na-trade nila si Jrue Holiday. At medyo mabigat ang naging kapalit para kay Jrue Holiday. Pinakawalan nila sina Eric Bledsoe, George Hill at 3 first-round picks at ilang pick swaps para makuha siya. Ito ang klaseng package na ibibigay mo lang kapag takot kang mawala ang superstar mo. At heto kung paano mo malalaman na tungkol lahat ito kay Giannis. Sinabi ng isang executive mula sa ibang team kay Tim McMahon ng prangkahan na kailangang i-approve ni Giannis ang trade na ito. Hindi lang siya basta player, siya yung taong nag-a-approve sa roster. At to his credit, nag-work ito perfectly. Isang buwan ang lumipas, pumirma si Giannis ng 5-year, $228 million supermax extension. Nung sumunod na summer, ni-lockdown ni Jrue Holiday si Devin Booker. Nag-drop ng 50 points si Giannis sa closeout game at nanalo ng championship ang Milwaukee Bucks. Ang una nila simula 1971. At medyo bittersweet ito kasi on one hand, nakakuha ng championship ang Milwaukee. At the same time, officially nang naset in stone ang blueprint, magbibigay ng pressure si Giannis, uubusin ng Bucks ang assets nila at may aangat na banner. Parang fairy tale ito, pero tinuruan din nito si Giannis ng isang delikadong lesson. Gumagana ang power ko at gagamitin niya sana ito sa lahat kasama na kung sino ang magko-coach sa team. Dito na tumigil ang pagiging tungkol sa mga players ang power at naging tungkol na sa lahat. Pagkatapos ng title, na-eliminate ang Bucks sa second round noong 2022 at tapos noong 2023, nangyari ang isa sa pinakamalaking choke sa history ng NBA. Sila ang top seed sa East na knockout sa first round ng 8th seed na Miami Heat. Kaya anong ginawa ng Milwaukee? Sinibak nila si Mike Budenholzer, ang coach na nagpanalo sa kanya ng championship 2 years earlier. Wala na siya. Ganyan naging kaigsi ang pasensya at ang taong ipinalit nila sa kanya ay nagsasabi sa iyo ng lahat. Hinire nila si Adrian Griffin, isang first-time head coach na walang experience sa pagpapatakbo ng team. Bakit siya? Well, according sa The Ringer, hinire pa rin siya ng Bucks mainly kasi choice siya ni Giannis. Mai-imagine mo ba yun? Ito ang pinaka-importanting hire na gagawin ng isang franchise at binigay nila ang susi sa isang rookie coach dahil gusto siya ng superstar nila. May quote mula sa general manager nila at the time na talagang nagsasabi kung paano tumakbo ang era na ito. Sinabi ni John Horst na, "If you're being honest with Giannis, you're kind of always on the clock." Bawat desisyon ay nakabase lang sa paniniguro ng Milwaukee Bucks na mananatiling masaya si Giannis. At doon na ito naging wild. Sinimulan ni Adrian Griffin ang season na may 30-13, ang second best record sa buong conference. By any normal measure, he's crushing it. Pero hindi ito nagmamatter. Ang mga players kasama si Giannis hindi nagtiwala sa mga schemes niya at nakarating ang balita sa front office. Kaya sinibak nila siya. 30-13, isa sa pinakamabilis na pagtanggal sa history ng NBA.
Isang coach na nananalo ng 70% ng mga games niya ay tinanggal sa kalagitnaan ng season. At ang pinakabaliw na part ay pinalitan nila siya ni Doc Rivers, isang tao na literal na nagtatrabaho bilang informal consultant ni Griffin nung same season na yun. Makikita mo rin ito sa mga press conferences ni Doc Rivers at the time. Na-shock siya. I've never done this. I wouldn't wish this on anyone. I can tell you that just from the day and a half. But it's going to be a challenge. I'm a coach. I love coaching. I will say I wasn't going to coach though. Kaya gusto ni Giannis na papasukin si Griffin. At tapos okay lang din kay Giannis na tanggalin si Griffin at gumalaw ng bundok ang team para mangyari ang dalawang ito. May story din mula sa stretch na yon kung saan kumuha ng marker si Giannis at dinrawing ang spacing at place ng team sa isang assistant coach. Habang nagiging mas animated siya, hindi yan isang pasahero. Siya ang taong nagdadrive ng bus, pumipili ng ruta at nagpapalit ng driver sa kalagitnaan ng biyahe. Ngayon, umatras tayo ng ilang buwan dahil hindi lang ito ang time na ginamit ni Giannis ang power niya at pumalpak ito. Sa same off-season kung saan nila hinire si Adrian Griffin, ginamit ulit ni Giannis ang power niya. At sa pagkakataong ito, sumabog ito sa mukha ng lahat. Noong September 2023, umupo siya sa New York Times at nagbitiw ng parang isang ultimatum. Sinabi ni Giannis na hindi pa siya pipirma sa kanyang extension at tapos sinabi niya ito, I would not be the best version of myself if I don't know that everybody's on the same page. Everybody's going for a championship and if I don't feel that, I'm not signing. Sheesh, i-build niyo ako ng totoong contender o panoorin niyo akong umalis. Kaya ginawa ng Bucks ang pinakamatapang na bagay na na-imagine nila. Kinuha nila sa trade si Damian Lillard, isang top-tier scorer, isang perfect pairing on paper sa isang 3-team blockbuster na nag-cost sa kanila kay Jrue Holiday, Grayson Allen, isang unprotected first-round pick at pick swaps. Pero nakikita niyo ba ang brutal na irony dito? Para makuha si Dame, kinailangan nilang i-trade si Jrue Holiday, yung mismong lalaki na isinugal nila ang future nila para makuha 3 taon na ang nakalipas. Yung lalaking tumulong sa kanila para manalo ng title. Ang power play ni Giannis noong 2020 ay nag-deliver kay Jrue. Ang power play ni Giannis noong 2023 ang nagpaalis sa kanya. Ang ahas ay sinimulan ng kainin ang sarili nitong buntot. At sa pagkakataong ito, hindi nag-pay off ang sugal. Ang Dame Giannis era ay isang 2-year disappointment na hindi kailanman nagtugma kahit nung healthy sila. Then, natapos ito sa pinakamasamang paraan. Napunit ni Lillard ang kanyang Achilles sa Game 4 ng 2025 first round series laban sa Pacers. Isipin niyo ang scoreboard ngayon. Ibinigay ng Bucks si Jrue Holiday, Grayson Allen, isang unprotected pick at swaps para sa 2 first-round exits at isang torn Achilles. Ang blueprint na nanalo ng championship noong 2020 ay officially nang nagsimulang mag-work in reverse at gagawin na ng Milwaukee ang pinaka-desperado nilang move. Sa summer ng 2025, nakatingin ang Bucks sa isang sirang roster, walang tunay na point guard, at isang superstar na, once again, nag-iisip kung ang future niya ay nasa Milwaukee. Kaya ginawa nila ang pinaka-nakakagulat na bagay na ginawa ng isang front office sa loob ng maraming taon. Para mag-clear ng cap space, ni-waive nila si Damian Lillard at in-stretch ang $113 million na natitira sa deal niya. Across 5 years, binabayaran siya ng mga $22.5 million a year para hindi maglaro para sa kanila. Ito ang pinakamalaking wave and stretch sa history ng NBA. Kaya hayaan niyong mag-sink in yun sandali. Nagbabayad sila para sa isang tao na hindi na naglalaro para sa kanila for half of a decade para lang mag-free up ng space para i-appease palalo si Giannis. At anong ginawa nila sa space na yun? Sinign nila si Miles Turner sa isang 4-year, $107 million deal. Kinuha siya mula sa isang division rival. Ang buong point again ay para makonvince si Giannis na magstay. Tinawag ito ng The Ringer na isang all-time panic move para patahanin si Giannis. Isang full-court heave para isave ang Giannis era. Parang may basag na breaking case of emergency glass para kumuha ng fire hose pagkatapos ng masunog ang building. Ganyang kadesperado ang move na ito mula sa labas. At heto ang twist na kumukuha sa buong saga na ito. Hindi man lang naging masaya si Giannis tungkol sa move na ito. Nireport ni Chris Haynes na Giannis is not pleased with how they waived Lillard, pero at the same time nangyari lang ang move dahil sa pressure na nilagay niya sa kanila para magpatuloy na mag-content. At the time, binigyan kayo ng NBC Sports ng brief version kung ano ang sinusubukan kong i-explain sa inyo ngayon. Ginawa ni Giannis ang palagi niyang ginagawa, passively, aggressively, tinutulak ang Bucks na gumawa ng bold moves para manatili sa contention. Ganyan sila nag-end up kay Lillard in the first place. Patuloy niyang sinisindihan ng posporo
tapos sumisimangot sa apoy. At itong partikular na apoy na ito, isinugal na nito ang future for good at dinadala tayo niyan sa ngayon. Walang assets ang Milwaukee Bucks at siningil na sila. Ang sugal kay Miles Turner ay walang naisalba. Itong nakaraang season, tuluyan ng gumuho ang Bucks. 32-50 missing the playoffs sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon. Pinalabas na si Doc Rivers sa pinto. Pumasok si Taylor Jenkins bilang pangatlo nilang head coach sa loob ng 3 taon. At ang franchise ay mukhang-mukha kung ano talaga sila. Isang team na ginastos ang lahat at walang natira. At hindi man lang ako nag-e-exaggerate nung sinabi kong walang natira ang team na ito. Ito ay isang dekada ng pag-ubos sa vault para panatilihing masaya si Giannis. At heto ang wreckage. Hindi kontrolado ng Bucks ang sarili nilang first round pick hanggang 2031 at nakabaon sila sa ilalim ng dead money ni Damian Lillard na yun sa loob ng maraming taon. Wala silang picks, walang flexibility, isang roster na bumagsak at isang superstar na mayroon na lang isang guaranteed year na natitira sa deal niya na pwedeng umalis ng walang kapalit. Kaya na-stuck ang Bucks sa pinakamalupit na math sa sports. Kung pananatilihin nila si Giannis, pwede siyang umalis for free at patay sila ng isang dekada. Kung ititrade nila siya, itinitrade nila ang pinakamagaling na player sa history ng franchise. Walang magandang option, tanging ang least catastrophic lang. At ang perfect irony ng buong storyang ito ay ang kaisa-isang asset na may sapat na value para iando. Ang lahat ng damage ay si Giannis mismo. Bawat pick na na-trade nila, bawat coach na sinibak nila, bawat dollar na sinunog nila, ginawa nila ito para sa kanya. At ngayon ang tanging paraan para makaahon sa hukay na hinukay nila para panatilihin siya ay ibenta ang mismong tao kung para kanino nila ito hinukay. Kailangang i-trade ang hari para i-undo ang kung anumang itinayo para sa hari. Hindi yan isang trahedya na nangyari kay Giannis. Siya ang architect para sa lahat ng ito. Kaya bago natin i-breakdown ang trade na ito, gusto kong itanong sa inyo ang isang tanong. Worth it ba ang lahat ng ito? At kaninong kasalanan ito? Kasi pwede mong ispin ito in two completely different ways. Sa isang side, walang maling ginawa si Giannis. Isa siyang top 3 player sa planeta. Gusto niyang manalo. At ang paggamit ng leverage mo para i-push ang team mo na maging magaling ay eksakto kung ano ang dapat gawin ng isang superstar. Ginawa ito ni LeBron. Nagbigay ito ng mixed results. Minsan nag-workout ito at minsan hindi. Gusto lang niyang manalo at hinold niya ang franchise niya sa standard na yun. Pero sa kabilang side, hindi pwedeng laging mag-no ang isang franchise sa isang tao forever. Sa tuwing nagiging restless si Giannis, hindi pumapalag ang Bucks. Nagpapanik sila. Sinibak nila ang isang championship coach. Sinibak nila ang isang 30-13 coach. Ibinigay nila ang isang dekada ng draft picks. Binayaran nila ang isang tao ng $22 million a year para hindi maglaro para sa kanila. At some point, ang pag-build ng buo sa paligid ng pagpapanatiling masaya sa isang tao ay hindi na loyalty. Ito ay isang hostage situation at palaging binibigay ng Milwaukee ang ransom every single time. Ang personal take ko dito ay kasalanan nila pareho ito. Pero higit sa lahat, isa itong cautionary tale tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag binigyan ng isang franchise ng masyadong maraming power ang isang player. Si Giannis ang pinakamagandang bagay na nangyari sa Milwaukee Bucks. At ang paghahabol sa approval niya ang eventually sumira sa kanila. Nakakuha sila ng ring mula dito, kaya baka worth it naman ang lahat ng ito. Pero gugugulin nila ang susunod na 5 years sa pagbabayad para sa isang dekada nang hindi kailanman nasabihan ng no ang superstar nila. Kaya sabihin nyo sa akin, sinira ba ni Giannis ang Bucks? O sinira ba ng Bucks ang sarili nila sa pagsubok na panatilihin siya? Kaya baka nagtataka kayo kung bakit ko ginugol ang unang half ng video na ito para bigyan kayo ng history lesson kung paano isinugal ng Milwaukee ang buong future nila kasama si Giannis. Well, dahil eksaktong ginawa lang din ng Miami ang parehong bagay at tingin ko maganda ang irony dito. Pinadala nila sina Tyler Herro, isang 2025 All-Star na nag-average ng at least 20 points per game sa loob ng 5 straight years. Kelly Ware, isa sa mga mas promising young centers sa liga. Jaime Jaquez Jr., isang 6th Man of the Year runner-up, plus isang rookie at 3 first-round picks. Pinanood ni Pat Riley ang cautionary tale na kinwento ko lang sa inyo at sinabing, you know what, masyado na akong pumapalya sa maraming stars recently. Hold my beer. Medyo nakakabaliw kasi tingin ko nilaro ito ng Milwaukee perfectly. Ginamit nilang leverage ang impending threat ng Boston Celtics at mga reports na tulad nito.
It sounds like the Boston Celtics are the front runners. I am sure that the Boston Celtics looked at what happened with the Cleveland Browns. But if you look at what Jimmy Haslam did with the Cleveland Browns, he could have traded his franchise player, Myles Garrett, for draft picks only. He didn't approve a deal until he got a high-quality player. I am sure that the Celtics saw that and took that into account. Para makakuha ng isang matinding package mula sa Miami. So nag-overpay ba ang Miami? Well, dito nagiging interesting dahil medyo layered ang sagot. In terms ng draft picks, hindi. Honestly, in terms of draft capital, malapit ito sa isang bargain. Nung nag-trade ang mga teams para sa mga guys like Rudy Gobert or Mikal Bridges, mga magagaling na players. Pero malayong-malayo sa level ni Giannis, umabot ito ng 4 at 5 first-round picks. Nakakuha ang Miami ng isang 2-time MVP para sa 3. Bakit sobrang mura? Well, dahil sa parehong leverage trap na na-breakdown natin kanina. May isang guaranteed year at isang player option si Giannis. Kaya hindi kinailangan ng Miami na ubusin ang buong pick drawer nila. Sa picks pa lang, ang makakuha ng top 5 player on earth para sa 3 first round picks ay isang steal. So nasaan ang cost dito? Well, wala ito sa picks. Basic na binigay lang ng Miami ang halos buong young core nila. Ang buong next generation ng franchise ay wala na sa isang trade. Kaya ang sagot ay hindi. Nagbigay ba sila ng masyadong maraming assets? Kundi ibinigay ba nila ang tamang assets? At para sagutin yan, kailangan nating i-address ang isang bagay na personal kong nahirapang intindihin nung unang lumabas ang rumor na ito. At yun ay ang fit ni Giannis sa tabi ng best player ng Miami. Guys, ayokong magtunog hater. Trabaho ko na putulin ang emotion at i-analyze talaga ang mga trades. Nung ni-trade ng Los Angeles Lakers si Luka Doncic, para sa akin na maliban na lang kung makakuha ang Lakers ng isang rim-running big man sa tabi ni Luka at isang bunch ng 3-and-D scorers, hindi ito magwo-workout at hindi sila makakagawa ng deep playoff run. At nandito ako para bigyan kayo ng same dose of reality dito sa pagkakatrade ni Giannis sa Heat. Ang pinakamalaking concern ko sa trade na ito ay si Giannis Antetokounmpo ay isa sa mga pinaka-devastating paint scorers sa history ng basketball. At sa point na ito ng career niya, halos sumuko na siya sa pag-shoot ng 3-ball na okay lang. Ito na kung sino siya. Pero ang ibig sabihin nito ay kailangan niya ng shooting sa paligid niya at lalo na ng isang big man na kayang lumabas at panatilihing malinaw ang paint para sa kanya para maka-atake. Hindi isang aksidente na ang best years niya ay dumating nung katabi niya si Brook Lopez, isang 7-footer na naging 35% 3-point shooter at hinihila palayo ang mga opposing centers mula sa rim. So kanino siya ipinapares ng Miami? Kay Bam Adebayo, isang incredible na defender, posibleng isang future Hall of Famer at isang center na gustong tumira sa mismong parehong areas kung saan kailangang mag-operate ni Giannis. By the way, nag-workout si Bam sa jumper niya. Nung 2023 to 24 season at sa 24 to 25 season, nag-average siya ng about 36% sa 3, pero nung 2023 to 24, nag-a-average siya ng 0.6 3-point attempts per game. Sa 2024 to 25, nag-a-average siya ng 2.8 3-point attempts a game. At tapos itong nakaraang taon, nag-a-average siya ng 5.5 3-point attempts per game. Bumagsak ang 3-point shooting niya sa 31.8%. Ayokong i-undersell kung gaano ka-dominant ang isang Bam Giannis frontcourt pagdating sa defense, pero magiging isang spacing nightmare ito sa opensa. Pwede lang ipak ng defenses ang paint, mag-build ng wall sa paligid ni Giannis, mag-help off kay Bam, at i-dare ang lahat na talunin sila gamit ang mga jumpers. Dalawa sa mga best players nyo nagko-clog sa iisang lane at ang part tungkol dito na pinaka nakakainis ay ang shooting na kailangan sana ng Miami. Para maayos ang problemang yun ay mismong ibinigay nila sa trade si Tyler Herro, ang best pull-up shooter nila. Tumalon si Kelly Ware sa halos 40% sa 3 ngayong taon, isang stretch big na magiging perfect fit sana sa tabi ni Giannis. Pareho na silang wala, kaya inayos ng Miami ang kanilang kailangan natin ng superstar na problema sa pamamagitan ng paggawa ng wala tayong shooting sa paligid ng dalawang non-shooting bigs natin na problema. Ngayon, look, hindi ko sinasabing hindi ito magwo-work. Isa si Eric Spoelstra sa mga pinakamagaling na coach na buhay pagdating sa pag-scheme sa paligid ng mga weird na fits. Isang brilliant na passer si Bam at ang defense na yun ay pwedeng maging nakakatakot talaga, pero ang half-court offense pagdating ng playoff time, yan ang tanong na magde-decide kung isa ba itong title team o isang second round exit.
So with that being said, nanalo ba talaga ang Milwaukee Bucks sa trade na ito? Well, magiging honest ako. Baka nga nakalabas dito ang Bucks na okay. Kailangan nyong huminto at alalahanin ang posisyon ng Bucks nung nagsimula ang video na ito. Isang superstar na pwedeng umalis ng walang-wala in a year, walang sarili nilang first round picks hanggang 2031. Dead money na nakabaon sa books. Nakatingin sila sa barrel ng worst case scenario at na-turn nila yon sa 4 na young players at isang stack ng draft picks. Walk through it with me real quick guys. Si Tyler Hero ay isang 20-point-a-night all-star. Isang tunay na quality starter para i-anchor ang rebuild kahit na kailangan pa nilang mag-decide kung babayaran nila siya sa next deal niya. Si Kelly Ware ay isang genuinely promising young big na pwede nilang i-grow sa tabi ni Miles Turner. Hackes na isang cheap young piece na may upside. At higit sa lahat, meron na ulit silang picks. Ang number 13 this year, plus ang first rounders ng Miami sa 2031 at 2033 para sa isang team na walang laman ang cupboard. Isang tunay na foundation yon. Isa ba itong haul na mapapasabi ka ng, wow, hindi. Wala sa mga guys na ito ang magiging future MVP at isa itong mahabang rebuild, hindi isang mabilisang reload. Pero para sa isang player na may hawak talaga sa leeg ng franchise at pwede sanang umalis ng libre, ang makakuha ng 4 na rotation players at 3 first round picks ay isang talagang solid na business. Hindi na fleece ang Bucks dito. Nakuha nila halos ang pinakamaganda na realistically kaya nila.